Okay, so treasure hunting day mga ka-TX. So ngayon mga ka-TX, ito yung ipo-pull out namin na mga bato. So malalaki ito. Yan o. So ganito yung paraan namin pagkuha sa mga malalaking bato na nakalagay dito. So kahit na walang likisan, pwede pa rin itong gamitin kasi ang tendency kasi mga ka-TX kapag maglagay kami ng likisan, kailangan mayroong ibang bato sa ilalim na hindi na kayang buhatin pa ibabaw kahit likisan yung gamitin. So, yung solusyon na pwedeng gamitin doon ay sunugin, okay? Tipakin yung bato na sa ilalim para magkaroon ng butas pa ibaba. So itong kayang buhatin ay binubuhat namin pa ibaba. Yung paraan para makuha yung mga ganitong bato ay kailangan maglagay ng dito puno, maliliit na puno dito sa kanyang dito sa ibaba para ito yung magiging daanan pa ibaba itong bato, okay? So kailangan talian ng maigi yung bato para pag-angat hindi siya mahulog, okay? So ganun yan. So ganitong klaseng paraan para magkuha ng mga bato na kayang buhatin, magandang idea pa rin ito. Pero kailangan ng timing at tiyaga para ma-pull out yung ganito kasi mahirap tong, lalo na kapag hindi masyadong maganda yung kanyang pagkatali. Talagang mahihirapan kayong maglabas ng mga bato galing sa hukay. Okay? So okay yung ganitong paraan sa mababaw na parte. Pero pag malalim na, hindi na ito pwede. Okay? Pwede pa rin sa ilalim. Pero yung medyo maliit na bato, pwede yung hilahin pa itaas. So mayroon na tayong ginagawa na namin yan doon sa 40 feet na lalim. So bato, tinalian sa ibaba, tapos hila pa itaas. Magandang idea pa rin itong paraan na ito. So dapat 3 or 4 kayo na magbuhat nito. Okay, yung isa. So dapat nga 2 dito sa ibaba para mayroong support dito si ka-TX. Pero since kulang kami ay kayang-kaya pa naman. So dito na nilabas na nga yung bato. So, ito yung dig site ka-TX. Ito yung mukha doon sa ilalim na makikita nyo. Meron niyang malalaking bato, may maliit. So maraming bato dito. So yung analysis ko dito ka-TX ay wala ditong harang, wala itong cover. Yung cover lang nito is mga malalaking bato. Kasi gilid dito ng creek. So mas madali silang makakuha ng mga pantakip. Okay? So dito, so isa lang ito sa maliit. So mas malaki pa nga yung binubuhat namin nung ilang araw. So nandito marami na kaming binuhat dito. So napakaraming cover nito ka-TX dito sa area na ito. So ito naman yung HTM or hidden trail marker. So C markings, C yan mga ka-TX, and then may linya tsaka maliit na dot. Okay? So yan ay nakatayo. Okay? Nakatutok yung C sa ibaba. So pointing down, it means nasa ibaba yung item. Okay? Usually kapag mga C, doon talaga mag-base kung saan nakaharap yung C. Okay? Since yung sign na yun ay naka-pointing down, so it means nandito na sa ibaba. So yun nga lang ay yung cover ay hindi basta-basta. So napakalaki. Okay? So mas madali nga itong lagyan kung kapag mayroong nga likisan. Pero since kailangan yan ng oras pa din, so yung ginagawa namin ay yung kayang buhatin ay binubuhat na lang para matanggal na lahat. Okay? So ito yun, at napakagandang exploration to ka-TX dahil
based doon sa ilang mga dig site na ginawa namin, ito lang yung dig site na kung saan napakaganda ng mga STM na nakuha namin. Okay? Yung nakuha namin dito, 4 na heart katiits ha. Bihira lang kayo makakita yan. Kapag maghuhukay kayo sa inyong bakuran ng walang sign, okay, hindi kayo makakahukay ng heart, 4 na heart, tapos yung isang heart merong X at saka dot. Meron din kaming nahukay na arrow, perfect na arrow, so nagtuturo siya sa ibaba. And then yung pangatlo, yung pinakamaganda, ay yung butas sa bato, maliit na butas, and then tumagos sa kabila, maliit, and then palaki yung butas. Okay, so nakaharap pa rin yun sa ibaba. And then after 3 days, meron din kaming nakuha na STM sa ibaba, nasa 6 feet na yung lalim. Iba na yung kanyang design katiyats, kaya nagulat dahil isa siyang bars, hugis bars or box ang design. Okay, so ito yun. So kakaiba, diba katiyats? Meaning nito, itong dalawang bars o box yung nakita, meaning is boxes of gold bars yung nakalagay. Okay, yan o, box, perfect box. Kapag tingnan mo sa gilid, yan o, napaka plain, klarong klaro. Boxes of gold bars, may malaki, mayroon ng maliit. Okay, so yung detection dito katiyats, malaki. Okay, malaki yung detection dito, hindi maliit. At napakalakas pa ng aura. So ganito katiyats, oh, yung kanyang detection ay sobrang lakas. So yan, oh, kahit ibaba ay meron pa rin siyang aura of gold. Okay, iba yung detection dito katiyats kapag iikot na yung locator, kasi para daw hihitakin pa ibaba yung kanyang locator. So parang may humhila sa kanyang locator dahil sa sobrang lakas ng kanyang ikot. Yan o. Ang nakagugulat dito mga katiyats, malaki yung kanyang detection. Okay, yan o. Meron ding detection dito, umabot hanggang dito. Yan o. Usually katiyats, yung locator kung saan ka kung yan ay nakatutok doon sa mismong item, iikot yan. Okay, so ngayon yung kanyang detection na iikutan halos umabot ng 1 meter. 1 meter by 1 meter yung kanyang paligid na mayroong madidetect. Okay, so napakalaki. Halos yung buong butas nito ay mayroong detection. Okay, so sa hindi pa natanggal yung mga malalaking bato, maliit lang yung detection doon sa ibabaw, hindi ganoon kalaki. Okay, so nung matanggal na yung malalaking bato ng mga kabir hanggang umabot na ng 5 feet and then ginawa na detection, kami ay nagulat katiyats dahil yung diameter ng kanyang detection ay umabot hanggang 1 meter, minsan lumagpas pa. Okay, so meaning yung nakabaon dito ay malaking item. Okay, malaking item na kumbaga nakapile, malaki yung kanyang diameter. Okay, kasi usually kung saan nakatutok pa ibaba, kung saan kung hindi ka, ang locator kasi katiyats, kung hindi ka nakatutok doon sa item, hindi yan iikot. Okay, so sentro kasi yan. Kung hindi na sentro sa item yung inyong locator, ay hindi yan iikot. So ngayon, malaki yung detection. Okay, so ganitong area katiyats, hindi yan na sila nakapaglagay ng mga cover, kasi marami ditong bato na pwede nilang i-cover. So yung ginawa nila ay mga bato na lang yung ginawa nilang cover, kasi madali lang yun, hindi matrabaho, kailangan lang ay buhatin. Okay, maraming tao yung magbubuhat tsaka i-cover doon sa butas. Okay, so ganun yan.
So, dito ay napakalaking cover. Yan o. Makikita natin sa may side by side yung mga bato na malalaki na sinadya talagang ilagay. Yung iba dito ay dinaanan lang siguro nila dahil sa tingin namin ay sobrang laki, hindi na kayang buhatin ng mga tao. So yung kumbaga dinaanan lang nila pagbutas nila. Yung iba na kayang buhatin ay inilagay nila, itinakip. Okay? So yung mga bato dito ka-TH, meron siyang mga sign, marami at saka maganda. May mukha. Meron ding mga arrow na nagtuturo doon sa ibaba. So meron na kaming nakita dito na plane. Okay, pagdating ng hapon, meron kaming nakita na plane, malapad na bato. So hindi pa yun naklaro kasi meron pa ditong mga malalaking bato na kaharang, so kailangan pa tong tanggalin. So I think I hope na maganda ito ka-TH, yung plane. Baka yun na yung lapida na nilagyan doon sa item. Napakaganda nito ka-TH. So huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-update kayo mga ka-TH sa ating mga panibagong video tungkol sa legendary Yamashita Treasure ka-TH. Okay, so meron din tayong Facebook page, paki-follow na rin sa ating Facebook. Okay, kung hindi kayo makapag-YouTube, pwede rin sa Facebook. Okay, so ganun lang mga ka-TH.